Magandang oras po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay at ating mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ay wini-welcome ko po kayong lahat sa oras pong ito sa ating pong panibago pong series ng ating pong Lands of the Bible. Kayo po ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa ating pasimula ay aking ibabahagi muli sa inyo ang isa na namang lugar na ating pong bibisitahin na aking napuntahan sa bansang Israel at ito po ay ating titignan at welcome po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. At bago po tayo magsimula ay gusto ko po sana tayo po ay manalangin, humingi tayo ng patnubay sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Tayo po ay tumungo tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at pag-iingat. Purihin ang iyong banal na pangalan. Kami po yung kaawaan at gabayan sa lahat ng panahon ng aming buhay at kami ingatan mo, Panginoon. At pagpalain mo po ang aming buhay at ilayo mo po kami sa masama at palagi mo po kami patnubayan at iingatan habang kami nabubuhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na makikinig at makakasama namin sa oras na ito at ganoon din ang iyong lingkod na gagamitin. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, naway magamit kami sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, welcome po kayong muli. Ngayon, tutungo na po tayo sa ating pong materyales, no? At titignan natin kung anong lugar po itong ating papasyalan, no, sa gitnang Israel. So tayo po ay muling tutungo sa gitnang Israel sapagkat napakalaga na malaman natin ang mga lugar na binanggit dito upang ito ay maunawaan natin kapag tayo nag-aaral ng banal na kasulatan. So mga kapatid, sa ating pasimula ay narito na ang panibagong lugar na ating pupuntahan ngayon. Walang iba kung hindi ang Bethlehem, no? Nung pong nakaraan ay ating pong binisita ang Beth Shahor na ito po ay ang tinatawag na Shepherd's Field, no? Ito yung tinatawag na um, ito yung bukirin ni Boaz at dito rin niya na-meet si Ruth. At dito rin sa mga lugar na ito ay nagpakita ang anghel ng Panginoon bilang um, magbibigay ng announcement sa mga shepherds na ipapanganak ang darating na Mesiyas, ang tagapagligtas, no? At ito ngang Bethlehem ang sinabi ng mga anghel na dito ipapanganak ang isang sanggol na napapalabutan ng ng tela, ano? At makikita niyo yung tala sa kalangitan sa oras sa sa gabi ay ito ang magsisilbing gabay upang malaman ng mga tao kung nasaan ang ipapanganak na tagapagligtas. So, nung ako'y nagpunta dito sa Bethlehem noong 2018, buwan po yan ng February at saka ng March. Kasi dumating ako diyan nasa kalagitnaan ng February ng 2018 at yung 2 weeks ng February nung third week and fourth week at yung first and second week ng March ay panahon ng winter yan. Kaya nagpunta kami rito sa Bethlehem ay maganda ang panahon, hindi mainit, hindi malamig, katamtaman ng temperatura. So ngayon, ito ang lugar na ito ng nung kami ay dumaan dito ng aking grupo ay sila ay nanggaling mula sa Amerika, dito sa Canada, karamihan sa mga taga Vancouver, ako lang ang taga Toronto nung panahong iyon. At halos Americans, ano, at Canadians lamang ang nakasama ko, wala nang iba, no? Kaya nga sabi nga nung aming Jewish guide at tinatanong, itaas ang mga kamay ng galing sa Amerika. So nagtaas yung mga kasamahan namin. At itaas daw yung mga kamay ng galing sa Canada. So nagtaas kami ng kamay. Sabi nung Jewish guide sa amin, ay wala naman kayong pagkakaiba eh. Sabing ganoon. Canadians, American eh, iisa kayo kasi kita ninyo yung kontinente ninyo, yung North America. Isang buong North American continent kayo, Canada at saka Amerika, kaya isa lang kayo eh, no? Kaya lang dalawang bansa, pero isang wika lang ang ginagamit ninyo, kaya English lang. Kaya ganun ang pagka-describe sa amin ng aming Jewish guide. Pareho lang daw ang Amerika at saka Canada, no? Ito naman ang gusto nga ng ano na pag-isahin eh hindi naman po pwedeng pag-isahin 'yan, no? Talagang magkaibigang
matalik ang Canadians at saka ang Americans. Kaya kapagka kami ay magkakasama-sama, ay ang turingan namin ay mga magkaibigang bansa kasi isang wika ang ginagamit. Kaya nung dumaan kami dito sa Bethlehem, itong nakita namin, 'no? Ito ang kanilang city center, ito ang kanilang pinakasentro ng kanilang municipality, 'no? Dito rin matatagpuan yung bus terminal na kapag, manggagaling kayo sa Jerusalem at kayo ay pupunta dito sa Bethlehem, dito na kayo ay bababa ng bus na galing sa Jerusalem Bus Central Station at dito na kayo bababa sa lugar na ito. Kaya ngayon tingnan natin 'no, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa lugar na ito ng Bethlehem? Tingnan natin, tuklasin natin mga kapatid kasi ang alam natin isa lang, talagang isa lang. Pero ang sinasabi ng Biblia hindi, 'no? Tignan natin kung saan makikita ito, ayan. Merong dalawang Bethlehem na binanggit sa Biblia, hindi lang isa kasi ang alam natin isa lang 'no, yung tinatawag na Bethlehem of Judah 'no. So ang Biblia ay nagsabi at nagtala, oo merong Bethlehem sa Galilee. O akala natin sa Judah lang yun, na nasa south lang yun. Pero ito pala ang sinasabi ng Biblia na meron pa palang isa pang Galilee na nasa parte ng north 'no, sa Galilee. Ang Bethlehem kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Kristo ay ang nasa Juda, nasa timog ng Jerusalem. 'Yan, nasa parte ng nasa ano 'yan, nasa south ng Jerusalem. Kaya itong Bethlehem ng Galilee na nasa north, na malapit sa Nazareth, ay binanggit sa aklat ni Joshua chapter 19 verse 15. No, kung titignan ninyo ang inyong mga Biblia, makikita ninyo yung salitang Bethlehem, no, bilang bahagi ng teritoryo ng tribong Zebulun at bilang tahanan ni Ibzan na isa sa mga hukom sa bansang Israel sa aklat ng mga hukom, no? Si Ibzan ay galing sa Bethlehem ng Galilee, no? Akala natin isa lang eh. Ako nung nag-aaral sa seminaryo, ang alam ko isa lang eh, no? Pero natuklasan ko na meron pa palang isa pang Bethlehem sa parte ng Galilee sa north. So tinutukoy ng Biblia ang pagkakaiba ng dalawang Bethlehem sa pamamagitan ng pagtukoy sa lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo bilang Bethlehem ng Huda. Kapag binabanggit ang salitang Bethlehem ng Huda, ibig sabihin meron pang isang Bethlehem pa, no? Yan, Bethlehem ng Galilee ang isa sa mga kaya binanggit yung Bethlehem ng Juda dahil meron pa palang isang Bethlehem ng Galilea o ng Galilee, no? Kaya pala ganun ang pagkabanggit sa Biblia, no? Sa aklat ng mga ebanghelyo, no? Bethlehem, Bethlehem of Judah kung tawagin. Pero hindi nababanggit yung Bethlehem of Galilee, hindi. Pero meron, no? Merong binanggit. Ngayon tingnan natin itong Bethlehem ng Galilee. Kung titingnan ninyo ang sanggunian sa banal na kasulatan, inilista ito ng aklat ni Joshua 19 verse 15 na makikita nyo doon. Ang Bethlehem bilang isa sa 12 lungsod na pamana o mana ng tribong Zebulun sa parte ng Galilee sa north. Binanggit din ng aklat ng mga hukom, chapter 12 verse 8 hanggang 10, si Ibsan na taga Bethlehem, isa sa mga hukom ng Israel, na humatol sa Israel sa loob ng 7 taon, no? Hindi siya hari, kundi hukom o leader na tagapangalaga, tagapagtanggol ng Israel ng panahon na iyan. Ang tawag sa kanila ay mga hukom o mga judge. Bilang kabilang sa tribo ni Zebulun na higit pang naglagay sa kanya sa rehiyon ng Galilee. No? So yung lokasyon, ang Bethlehem na ito ay matatagpuan sa Galilee, mga 30 kilometro, halos 18.6 miles mula sa Nazareth. No? Kaya medyo malapit sa Nazareth. Itong Nazareth, napuntahan ko din ito noong 2018. So later on, ibabahagi ko sa inyo kung madadaanan natin ito. So ito yung pagkakaiba ng dalawang Bethlehem ng Galilee at saka Bethlehem ng Huda. Ang mga teksto sa banal na kasulatan ay kadalasang nagbibigay ng paglilinaw sa pamamagitan ng pagtukoy sa Bethlehem ng Huda kapag tinutukoy ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Ang Bethlehem sa banal na kasulatan ay unang binanggit
sa Genesis chapter 35 verse 16, na doon ay winika na ito ang lugar kung saan si Rachel na mahal na asawa ni Jacob ay dito namatay sa Efrat. Yan ang Yan ang Bethlehem na binanggit bilang Bethlehem ng Huda na tinatawag na Efrat, no? Sa Genesis chapter 35 verse 16 na ito binanggit ng banal na kasulatan sa Lumang Tipan, ganun din sa Bagong Tipan, na halos 50 beses o 50 times na may mga pangyayari sa Luma at Bagong Tipan, bagaman ang eksaktong bilang ay maaaring bahagyang mag-iba depende sa bersyon ng Biblia. At kung paano binibilang ang mga pagkakaiba tulad ng Bethlehem Huda o Efrat, no? So ang bayan ng Bethlehem sa Juda kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo ang pinakakilala na Bethlehem. Yung Bethlehem ng Galilee ay hindi gaanong kilala o hindi gaanong nababanggit, kung hindi Bethlehem ng Huda lamang ang palaging ibinabanggit dahil ito ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit mayroon ding pangalawa na mas maliit na Bethlehem sa lupain ng Zebulun, no? Na matatagpuan. So sa Lumang Tipan, ang bayan ay binanggit ng gusto simula sa paglilibing kay Rachel na una asawa ni Jacob, at kilala rin ito bilang lugar ng kapanganakan ng ating ni Haring David na siyang ancestor ng ating Panginoong Kristo. At ito rin yung tagpuan ni Boaz at saka ni Ruth sa aklat ni Ruth, no, sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, ang Bethlehem ay kilala bilang ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Sa Lumang Tipan, ang kilalang Bethlehem ay itong ang Bethlehem ng Galilea. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang Bethlehem ng Huda ay nakilala dahil ito ay naging lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na binanggit sa mga ebanghelyo ni Mateo, ni Lucas at saka ni Juan. Merong dalawang Bethlehem na binanggit sa Biblia na ito nga ay ang Bethlehem ng Huda at saka ng Bethlehem ng Galilea sa tribo ni Zebulun. Ang lungsod ng Bethlehem sa Huda ay kilala bilang Ephrata o Efrat, no? Yan, kapag narinig niyo yung pangalang Efrat o Ephrata, ay tumutukoy sa Bethlehem ng Huda, nasa south ng Jerusalem. Ito yung mga halimbawa ng pagkabanggit ng salitang Bethlehem. Ito nga, binanggit natin kanina, yung 35:16 ng Genesis na unang pagkabanggit sa pangalang Bethlehem, ay dito inilibing si Rachel malapit sa Efrat na Bethlehem, no? So, bumalik si Naomi sa Bethlehem kasama si Ruth, no, sa kanyang aklat. Ito'y sa Bethlehem din nangyari yung pagkatagpo ni Boaz at saka ni Ruth. At doon din sa aklat ni unang Samuel ay dito ay nagpunta si Propeta Samuel sa tahanan ni Jesse na ama ni Haring David, at siya ay pinahiran doon sa Bethlehem bilang hari, no? Na susunod kay King Saul. At sa Ebanghelyo ni Lucas ay binanggit niya na ang ating Panginoong Kristo ay isinilang sa lungsod ni David. Ito yung tinatawag na Bethlehem, no? The city of David sa Jerusalem. At kasi dalawa rin po ang ang binanggit na city of ni David, dalawa rin. Yung lungsod ni David na siyang original na Bethlehem, at ganun din yung city of David sa Jerusalem, no? Dalawa din ang kanyang lungsod na kung saan ang pinanggalingan ni Haring David sa Bethlehem na kanyang birthplace, at ganun din sa Jerusalem na kanyang itinayo para sa kanyang karangalan bilang hari ng Israel, ay nagtatag siya ng kanyang lungsod sa Jerusalem. So, yaan ang mga pagkabanggit, at ito'y nakita ko nung ako'y nagpunta nitong nakaraang Marso, no, 2025, doon sa lungsod ni David, no, kung saan makikita yung Hezekiah Tunnel at saka yung Pool of Siloam, no? Yan, nasa harapan niyan ay ang City of David sa Jerusalem, no? Paharap yan. Yan ang tinatawag na original Jerusalem nung Lumang Tipan. Itong nakikita natin ngayon, nasa panahon natin ngayon, yan ay bahagi ng Lumang Jerusalem o yung Old Jerusalem, Old City. Kaya bagamat binabanggit ang Old City ng Jerusalem dahil doon sa loob ng wall,
ay mayroong mga ilang mga binanggit na mga gates, ay yan ay bahagi ng Old City ni David, no, na Jerusalem. Kaya napakahalaga na malaman natin na ang Bethlehem ay malaking papel ang ginampanan nung ang Panginoong Kristo ay dumating. Ito ay salitang Hebreo, dalawang salita na Bet na ibig sabihin ay bahay at ang Lehem naman ay tumutukoy sa tinapay o bread. Kaya isinalin ito bilang bahay ng tinapay o sa wikang Arabic naman, ito ay tinatawag na house of meat o bahay ng karne, no? Kakaiba naman ito sa wikang Arabic naman, no? Sa Arab interpretation, no? Sa Hebrew ay house of bread, sa Arabic naman ay house of meat, no? Paano kaya nangyari yung ganun? Well, hindi natin alam kung bakit ganun ang interpretasyon ng Arab, no? So, ang Bethlehem ay kung saan namatay ang pinakamahal na asawa ni Jacob na si Rachel nang ipinanganak si Benjamin, no? Natalayan sa Genesis chapter 35 verses 18 to 19 at saka chapter 48 verse 7. Ito ang lugar ng kapanganakan ni Haring David at ang lugar ng pagkapahid sa kanya ni Propeta Samuel. Chapter 16 verse 1 ng kanyang unang aklat. Ito rin ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na tinatawag na Jesus of Nazareth sapagkat doon siya lumaki sa Nazareth. At nagbigay ng tubig para sa Jerusalem sa loob ng 3,000 taon na binanggit din sa awit ng mga awit 4:12, no? Yan ang description ng lugar ng Bethlehem. Nagbigay ng tubig para sa Jerusalem sa loob ng 3,000 taon, no? Ang binanggit. Ngayon, dapat kasama sa pagbisita sa Bethlehem ang Basilica of the Nativity. Mamaya, papakita ko sa inyo ang mga larawan na aking kinunan noong 2018. Itong Basilica of the Nativity, Church of the Nativity, Chapel of the Milk Grotto, the Shepherd's Village na kalapit na Beth Shaur at Rachel Tombs. So hindi kami nakarating sa Rachel Tombs at ganun din sa Shepherd Fields. Ang napuntahan lang namin ay itong Church of the Nativity, no? Ang napuntahan namin sa Bethlehem noong 2018. So ipinapakita dito mula sa Hilaga ang aerial photographs na ito ay pangunahing daan patungo sa Bethlehem mula sa Hilaga sa Jerusalem, no? Ito yung makikita ninyo, itong lugar na ito. Ang modernong lungsod ng Bethlehem ay umaabot mula sa sentrong pangkasaysayan sa lahat ng direksyon. Ngayon ang Bethlehem ay kontrolado ng Palestinian Authority at may populasyon na humigit kumulang na 22,000, hindi kasama ang mga suburb ng Beth Jala at Beth Shaur, no? Yan, 22,000 ng mga Palestinians. May mga Christians din diyan sa loob. Dahil nung kami nagpunta diyan, yung aming Jewish guide ay hinatid kami doon sa loob ng Jerusalem papasok sa Bethlehem. Kasi merong yang wall na nakapagitan na malaking wall na matibay na hindi kayang sirain, no? Kahit na missile yan mahirap tibagin yan dahil napakatibay ng wall na yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung wall na sinasabi ko na ang mga naggo-gwardiya diyan ay ang mga Israeli soldiers. Nung kami nandun na, papasok na kami sa loob ng Palestinian territory, ito nga ang Jerusalem, yung East Jerusalem, ay yung aming Jewish guide ay sinabi sa amin na huwag kayong mag-alala, papasok kayo sa Bethlehem, maiiwan ako dito, hihintayin ko kayo dito pagkatapos ng 2 oras. At pagkapasok ninyo sa loob ng Bethlehem, ay meron sa inyong naghihintay na Palestinian Christian. So siya ang magiging guide ninyo para kayo dalhin doon sa loob, doon sa Church of Nativity, na kung saan pinaniniwalaan na doon pinanganak ang ating Panginoong Kristo doon sa yungib kasi nasa ilalim no ng simbahan yung lugar ng kapanganakan ng Panginoon. So mamaya papakita natin. Kaya dito natin makikita na itong binanggit na nativity, yung pagdating ng ating Panginoong Kristo ay inannounce ng angel, no, sa mga pastol kasama yung kanilang kawan.
na ang lugar sa silangan ng lungsod ay tradisyonal na pinaniniwalaan na ang mga lugar ng mga bukid ng mga pastol na pinapanatili ang pagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi, 'no? Yan ang pagkabanggit sa mga ebanghelyo. Ilang simbahan ang itinayo upang gunatain ang kaganapang ito, 'no? Ganyan ang nangyayari sa Israel ngayon, sa buong Israel. Yung mga lugar na pinaniniwalaan nila na siyang pinangyarihan ng mga event na ito, dinevelop nila at tinayuan nila ng simbahan, 'no, yung aktuwal na lugar. Katulad sa Capernaum, yung bahay ni Pedro na tinirhan din ng Panginoong Jesucristo sa Capernaum na nakaharap sa sinagog, 'no, ay nilagyan nila ng simbahan ng Catholic. Tapos yung ano, yung floor, hindi nila yun ginawang, kahoy o semento o ano pa man, kundi nilagyan nila fiberglass. Malinaw na salamin na matigas upang makita mo yung ilalim, 'no? Kaya ganyan ang ginawa nila. So, nilagyan nila ng simbahan at fiberglass yung tungtungan para makita mo yung ilalim. At doon sila nagse-service at nananalangin at nagkakaroon ng misa, paggunita sa binanggit ng banal na kasulatan na may pinangyarihang event doon, 'no? Ganyan ang ginagawa ngayon. Halos karamihan maging sa Cana sa Galilee, 'no, at gano'n din sa maraming mga lugar na binanggit, 'no, ay, sa mga natatandaan kong mga lugar ay ginawa nila, 'no, na simbahan, 'no? At, halos karamihan sa mga lugar ay talagang ginawa nila ng simbahan sa pag-aalaala do'n sa nangyaring iyon. Kahit ngayon ay makikita ang mga lokal na pastol na nag-aalaga ng kanilang mga kawan sa lugar ding ito kahit sa bisperas ng Pasko. Kung ano yung pagkabanggit sa ano, sa ebanghelyo ay patuloy pa rin ang mga pastol na nagpapastol ng kanilang mga tupa sa lugar na ito na binanggit sa banal na kasulatan. Ang buhay ay nagpapatuloy, 'no? Gano'n pa rin, walang pagbabago, 'no? Kung ano yung dumating sa mga pastol nung panahon na dumating yung anghel sa kanila, ay gano'n pa rin ang buhay, 'no? At tuloy-tuloy ang buhay. So ito yung binabanggit ko sa inyo na Church of the Nativity na pinuntahan namin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung aktuwal na larawan. Ito yung traditional na belief ng mga tao na dito'y pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa ilalim ng simbahan na iyan, 'no? Kasi meron, mamaya papakita ko sa inyo yung aktuwal na lugar na pinaniniwalaan nila na doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So ang pasukan sa sikat na simbahan na ito sa Bethlehem ay kapansin-pansing hindi kahanga-hanga. Kapansin-pansin na hindi kahanga-hanga. Ano kayang ibig sabihin nun? Ang malaking patio ay perpekto para sa mga pari, pilgrim o turista, ngunit ang pinakakapansin-pansin dito ay yung mga nagtitinda, 'no? Yung mga nagtitinda ng souvenirs. Ang mga Palestinian police ay nagkapatrolya ngayon sa lugar at ginagwardiyahan nila, pinoprotektahan nila ang lugar na ito sapagkat ito ay, pinupuntahan ng mga turista, ng mga pilgrim at pumapasok ang ano rito, ang kita, 'no? Kaya diyan sila nagkakaroon ng pondo, ng kita, ng revenue dahil pinupuntahan, binabayaran ng mga turista para makita yung lugar. Kaya kung hindi nila iingatan ang lugar na ito, eh, walang pupunta diyan. Pero isang bagay ang napansin ko, nung kami papasok na sa loob ng Bethlehem, ay hindi ako na-impress dahil akala ko ay, kasi nga hindi ito under ng Israeli government, ito ay under ng Palestinian Authority. Nakita niyo yung dalawang pagkakaiba kung papaano nila pamahalaan ng isang lugar. Bakit ko nasabi? Kasi sa lahat ng mga napuntahan kong lugar sa Israel na sakop ng Israel, ay malinis, katanggap-tanggap, ang paligid, presentable, napakaganda sa paningin, maayos, walang kalat, 'no? Ganyan ang mga lugar sa Israel, eh. Magandang lakaran, nakaka-relax, malinis ang paligid, wala kayong makikitang basura sa daan, 'no? Wala, kasi talagang may naglilinis. Pero dito sa Bethlehem, nung kami dumating diyan, nabigla ako. Kasi kung bakit ko nabanggit, kasi tumitingin ako sa palibot, nasa tabi ako ng salamin ng bus, 'no, para makita ko yung paligid.
So habang kami papasok sa loob ng Bethlehem, nilagpasan na namin yung checkpoint, yung wall na naghihiwalay sa West Jerusalem at saka sa Bethlehem, east and west ng Bethlehem. Nakita ko na merong isang Volkswagen na body, katawan ng kotse ng Volkswagen na nasa taas ng malaking puno. Bakit hindi ibinaba? No, hinayaang nakalagay doon sa taas ng puno, bakit hindi nila ibaba at hindi magandang tignan? Nung nakita ko, sabi ko, bakit ganito? Hindi man lang nila ibinaba yung junk na yun, na katawan ng Volkswagen, eh bakit hinayaang nandoon? Eh ang pangit tignan, no? Nung makita ko, ay hindi ako na-impress. Kasi nakita ko ang paligid, marumi, hindi nila nililinisan, no? Parang talagang wala silang pakialam sa paligid. No? Hindi na nila naiisip ng mga Palestinians na ang Bethlehem ay pinupuntahan ng mga turista, ng mga pilgrims. No? Eh dapat maganda ang lugar, no? Malinis. Kasi pinupuntahan ng mga turista. Hindi ako na-impress, no? Nung nakita ko yan. Kaya ang mga bus ay hindi na pinapayagang pumasok sa plaza. Kasi iba Palestinian Authority yan, no? Merong sariling pamamalakad sila. Nakakaiba sa Israel. Ngunit sa halip ay nakadirekta sila sa isang malaking struktura ng paradahan, no? Kakaiba ang kanilang ano diyan, pamamaraan. So ito yung loob nung the Church of Nativity, no? Makikita ninyo 'yan. Nung kami pumunta diyan sa loob, ay under construction. Maraming mga kalat, maraming mga tarpaulin na nakatakip kasi parang merong mga parte na parang natutuklap yung mga pader, yung mga merong mga natutuklap kaya nire-repair nila. Kaya nung kami nagpunta doon makalat, no? Hindi magandang may mapapakita ko sa inyo yung loob, no, ng aking kinunan. Ito yung panloob na simbahan na gusaling ito na pinakamatandang nakatayong simbahan sa Holy Land, itong Bethlehem, itong Church of Nativity. Original ito na tinayo ng ina ni Constantine noong ika-4 na siglo na si Helena. Muling itinayo ni Emperor Justinian ang kasalukuyang istruktura noong 530 AD. Napakatagal na panahon, 5th century, kaya naman hindi nakapagtataka na nagtutuklapan ng mga pader dahil sa tagal na ng panahon na nakatayo yan. Ha? Ito ay maliwanag na naligtas sa pagkawasak mula sa mga Persians noong 614 AD dahil nakita ng mga mananakop ang mga paglalarawan ng mga Magi sa mga dingding. No, nakita nila ng mga Persians. Kaya naniniwala ang mga Persians na isa sa mga Magi ay galing sa Persya, no? Kaya nung makita nila yung mga larawan sa dingding, ay hindi winasak ng mga Persians ang simbahang ito dahil nakita nila na merong isang Persian na Magi doon na nakadrawing doon sa taas, no? Kaya sabi nila, no, hindi natin wawasakin yan kasi yan ay alaala ng isa sa atin, ng mga Persians, kaya hindi nila winasak ang simbahang ito, no? Dahil nga bumisita sa ating Panginoong Jesucristo nung siya sanggol, na ito inirespeto ng mga Persians. So ang lokal na pagkakaibigang Muslim at Kristiyano ay pinaniniwala ang dahilan kung bakit hindi nawasak ang simbahan noong panahon ng pamumuno ni Al-Hakim noong 10th century, no? 1009 AD, noong 10th century. Panahon nito ng crusade So nagkaroon ng magandang relasyon ang mga Kristiyano at saka ng mga Muslim dahil nga dito sa lugar na ito, no, nagkaisa sila na huwag wasakin dahil ito'y mahalaga sa pananampalataya ng mga Kristiyano at ganoon din sa mga Muslim, no? Kaya hindi nila winasak ang lugar na ito. Ito yung mga sinaunang mosaic. Ito nakita ko ito no nung pumunta kami at ganito ang ginawa nila Hindi nila tinakpan ng kahoy, hinayaan nilang nakabukas para makita ng mga taong darating. Nilagyan lang nila ng mga kahoy sa palibot kasi open 'yan Kasi nga wasak yung yung palibot niyan Kaya nilagyan nila ng frame para malakaran ng mga tao yung nilalagay nilang mga kahoy para makita nila ito ng aktwal na original. Sabihin na nating 5th century pa ito,
na ginawa nila 'no. So mamaya, baka ito ay nakunan ko ng larawan kung mapapakita ko sa inyo. Sa ilalim ng kasalukuyang palapag ay mayroong magagandang mosaic ng naunang simbahan, na ang simbahang ito na itinayo sa direksyon ng ina ni Constantine ay may 8 sulok sa hugis 'no. Tipikal na mga simbahang pag-alaala ng Byzantine 'no. After ng Roman Empire, ang pumalit ay itong Byzantine Empire 'no. Roman din 'yan, eh. Bago ang imperyo ng Roma ay nagbalik loob sa Kristyanismo, ang mga tao at ang lugar ay isang sagradong kakahuyan ng Tamus 'no. 'Yan ang pagkabanggit 'no, sinaunang mosaic. Ito yung lugar ng, birth cave kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ito nakita ninyo yung ano, yung hagdan paakyat doon sa taas, na ito na yung pinaka-basement ng simbahan, eh, 'no. Ito yung lugar kung saan pinaniniwalaan nila na dito pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo 'no, 'yan, diyan lugar na 'yan. Kaya nung kami pumunta diyan ay punong-puno ng tao ang lugar na ito, hindi ka dito makakalakad dahil ang mga tao ay nakapila 'no. At hindi ka basta-basta diyan susunggab diyan na dadaan ka sa pila, susunod ka sa pila. Kaya ito nung kinunan nito ng larawan ay walang mga tao 'no, kaya napakaaliwalas ang paningin. Pero kapagka nagdatingan ng mga tao, hindi ka makakalakad diyan dahil siksikan ng mga tao 'no. Inilalagay ng mga sinaunang tradisyon ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa isang yungib o isang kuweba. Hindi binabanggit ng banal na kasulatan ang pagkakaroon ng isang kuweba 'no, yaan ang hindi binanggit. Basta na lang sinabi sa banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay pinanganak sa isang sabsaban, 'di ba? Sa mga lugar kung saan nandoon yung mga hayop. Ngayon, ako minsan din nagtataka bakit kuweba, 'no? Bakit nasa ilalim? Eh, nung panahon na yun, ang Panginoon ay pinanganak doon sa sabsaban. Ibig sabihin, walang kuweba. Ngayon titignan natin kung bakit nagkaganyan 'no, kasi tradisyon 'yan, eh. Hindi 'yan yung aktuwal na lugar, eh, 'no, tradisyon. 'Pag sinabing tradisyon hindi biblikal 'no, kasi ito'y paniniwala ng mga Roman Catholic 'no. So, hindi naman ito yung sinasabi ng Biblia 'no. Kung ito yung sinasabi ng Biblia, eh, sinasabi doon sa ano, doon sa lugar na kung saan nandoon yung mga hayop, sa sabsaban 'no. Eh, hindi naman binanggit doon na may kuweba, walang binanggit. So, kaya dito ay, makikita natin na may mga pag-aalinlangan ay napapansin na maraming mga kaganapan sa Biblia ang ginugunita sa mga kuweba na mas maginhawa para sa mga peregrino na maprotektahan mula sa araw at ulan 'no. So, 'yan naman pala ang purpose, ang reason kung bakit sa kuweba nila ginawa 'no, para daw maprotektahan yung mga peregrino, yung mga pilgrims mula sa araw at ulan 'no, para hindi sila mabasa 'no. 'Yan pala ang dahilan kung bakit nila ginawa. Ngunit totoo rin na maraming bahay sa lugar ang itinayo sa harap ng mga kuweba. Ang isang kuweba ay maaaring magsilbi sa isang sambayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanlungan para sa mga hayop o isang lugar ng imbakan, no? So yan ang kanilang ginawa. Ngayon, ito yung lugar ng kapanganakan ng Panginoon, makikita ninyo, yan, no? Yung lugar na yan, yan, yung merong makikita ninyo, yan, yung parting yan. Diyan ang mga tao ay hinahawakan yung lugar na yan. Nung ako'y nandiyan, eh, kinunan ko ng larawan, no? Hindi ko naman yaan hinawakan, eh, kasi kung sino-sinong umawak diyan hindi mo alam. 'Pag hinawakan mo 'yan baka maraming bakterya 'yan, eh, 'di mapupunta sa'yo yung mga bakterya 'pag hinawakan mo dahil hindi naman 'yan dine-disinfect, eh, 'di ba? Kaya pagka kayo ay nagpupunta sa mga public places na tinahawakan ng mga tao, ay huwag kayong hahawak kasi hindi ninyo alam kung sino mga humawak diyan. Mamaya ang humawak diyan may sakit na nakakahawa. Oh, ta's hinawakan ninyo, eh, di mapupunta sa inyo yung bakterya ng taong may sakit. Tapos hindi ka naghugas ng kamay, hinawakan mo ang mata mo, hinawakan mo ang mga katawan mo, eh, di nahawaan ka ng sakit ng mga tao, 'no? Hindi porket ba sinasabi nilang banal, ay susunod ka't maniniwala ka sa kanila, no, 'no? Dun tayo sa sinasabi ng Biblia. Kung ito ay isang tradisyonal, Christian tradition, eh, tignan natin, siyasatin natin, 'no? Kaya ayon sa tradisyon, ay pinanganak ni Maria si Jesus na ating Panginoon sa lugar kung saan matatagpuan ang bituin sa sahig.
No, yan pala kaya ginawa nilang design ng parang star yung sahig na yun. Ang tradisyon na ang kapanganakan ay sa isang kuweba ay isa sa mga pinakalumang tradisyon ng Kristiyano, no? Lumang tradisyon. Ang tradisyon ay hindi biblikal, no? Hindi yan sinasabi sa banal na kasulatan. Tradisyon gawa ng tao, paniniwala ng tao, no? So binanggit ito ni Justin Martin noong kalagitnaan ng ikadalawang siglo, gayon din ang proto-evangelium ni James noong 2nd century. Sinabi ni Origen na ang kuweba ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay tinuro nung panahon niya at walang alinlangan na ito rin ang lugar kung saan itinayo ang simbahang Byzantine. No? Noong panahon ni Origen ay tinuturo na yung lugar na ito daw ay yung lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoon Kristo. No? So, hindi naman nila sinabi kung ito talaga yung actual na lugar. Itinuturo sa kanila. Pero hindi sinabing ito talaga yung lugar. No? Itinuturo eh. Ibig sabihin, iba yung itinuturo sa sinasabi ng Biblia, di ba? So titignan natin 'yan. Ngayon, ito na mga kapatid, no, ay titignan natin ang sinasabi ng ng banal na kasulatan doon sa panahon na 'yon at ganoon din sa panahon natin ngayon. Pero ipapakita ko sa inyo itong mga larawan na ito na kinunan ko noong March 23, 2018, no? Nakalagay ito 2028 eh, no? Nagkamali lang ako ng lagay diyan. 2018. Ito ay kung tawagin ay Bethlehem o West Bank, sakop ng West Bank ito ngayon ng Palestine, ano? Okay na. So tutungo na tayo, titignan natin. Ito yung larawan na makikita natin kapag kayo ay nagpunta sa Bethlehem. Ito yung unang mayroong larawan na may kaugnayan sa lugar na pupuntahan. Kaya yung the tent residence, parang ito yung Shepherd's Valley Tourist Village kung tawagin. So yan ang una kong nakunan. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyong wall sa pagitan ng Jerusalem at ng Palestine o ng West Bank, itong East Jerusalem o ng East Bethlehem, I'm sorry. Itong nakikita niyong sasakyan dito, yan ay sakop pa ng Israel. Yan tinatawag na West Bethlehem, itong parting ito. Pag kayo pumasok na sa loob, yan ay tinatawag na East Bethlehem, kung tawagin. Excuse me. Nasa ano na yan, nasa loob na. Makikita ninyo yung mga vandalism, yung mga makikita ninyo yung mga ang dami nilang, kasi pag ito ay nasa labas, yung sa parte ay kung hindi ako nagkakamali, ito palang loob na ito ay yung Bethlehem na. Yung palang labas ay yung excuse me, yung palang yung Israel side ng Bethlehem nasa kabila. Kasi doon sa labas, nasakop ng Israel, walang mga ganito, walang vandalism, walang mga gothics kung tawagin, no, wala. Pero pag nasa loob na kayo ng Bethlehem, makikita na ninyo ito na iba't ibang klase ng mga sulat, no? Kaya walang kontrol eh. Walang nagbabawal sa kanila kung ano ang gagawin nila. Talagang susulat sila kasi wala nang pakialam ang Israeli sa loob. Kasi may wall na eh, no? Kaya ganyan ang ginawa nila. So yan ang wall na makikita ninyo, no? Tinatawag nila Bethlehem land, no? Yan. Furious settler, no compensation, sodium, asin, yan ang dami oh. Talagang inano nila. Hindi nila kumbaga sa hindi nila nirespeto yung paghihiwalay. Talagang galit sila, no? So sabi rito, yan, ay merong mga parang gumawa sila ng mga parang rito, no? At may mga mensahe silang ipinapakita sa mga tao. Sabi nga rito, Jesus wore this air Bethlehem Game 6 against the Romans. So yan, ang kanilang mga rito, vandalism nila rito, no? So yan ang mga kinunan ko ng larawan at hindi naman ako pinagsabihan noong Palestinian Christian na bawal kumuha ng mga larawan. Kasi nga, talagang gusto kong kumuha ng mga alaala na nasa loob ng Bethlehem, no? Ito may mga mura dito, no? At may mga iba't ibang mga ay hindi maganda, no? Kung titignan mo, hindi maganda. Hindi magandang welcoming sa mga tourist, no? Hindi maganda. Hindi ako na-impress nung makita ko ito Para akong natakot pa dahil hindi mo alam. Sabi nga nung aming Palestinian Christian guide, sabi niya, "Huwag kayong lalayo sa akin," ang sabi niya, no?
Sumunod lang kayo sa akin. Kasi kapag kayo napalayo na sa akin, hindi ko na kayo mapoprotektahan. Ang sabi sa amin ng Palestinian Christian, no? Tabi lang kayo sa akin, huwag kayong mawawala sa akin. Kasi hindi mo alam, kapag ikaw ay naipit sa loob, hindi mo na alam kung ano mangyayari sa iyo. Maaring kikidnapin ka, ira-ransom ka, kidnap o ransom, at gagawan ka ng masama, no? Hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang sistema sa loob. Kaya kapag kami kasama kang tourist guide, hindi ka nila pakikialaman, hindi ka nila ano. Pero nung ako ay nag-travel nung nakaraang May, naglakas loob talaga ako eh kasi kung ang katwiran ko kung hindi ko pupuntahan ito, hindi ko na talaga mapupuntahan eh. Nagpunta ako doon sa Lazarus Tomb sa Bethany, no? Talagang nilakasan ko na talaga ang loob ko. Ako lang mag-isa. Nagbasa ko. Talagang kinakabahan ako habang ako'y naglalakad doon sa street, hinahanap ko yung eksaktong lugar na pupuntahan ko. Ako'y tanong ng tanong sa mga Palestinians. Hindi sila nakakaintindi ng English, no? Yun ang mahirap eh. Kapag ang mga tao hindi marunong mag-English, at wala, talagang makikipagsapalaran ka. Kaya palagi ako doon sa tabi ng daan, hindi ako tumapasok sa mga eskinita. Doon lang ako sa tabi ng daan para madali ako makita ng mga tao. Hanggang sa may napagtanungan ako na nakita ko na kasi bago ako magtanong, titignan ko muna kung mapapagkatiwalaan at ako hindi gagawan ng masama. Isang matandang Palestinian ang pinagtanungan ko. Sabi ko, saan po ba makikita yung lugar na ito? Yung sa wikang Arabic na lugar ng libingan ni Lazarus, no? So sabi sa akin, pumunta ka pa, maglakad ka pa doon, sabi niya. Eh marunong naman mag-English yung matandang Palestinian na lalaki, no? Kasi natsyempohan ko eh, binuksan niya yung kanyang gate at siya namang pagdaan ko, kaya kinausap ko siya. Sabi niya sa akin eh, no, puntahan mo yung direksyon na yan. So sinunod ko yung direksyon niya at yung awa ng Diyos ay nakita ko yung lugar na papapasok eh. Malayo sa tabi ng daan eh, no? Kaya kailangan uh, dumaan ka sa lugar na yun tapos umakyat ka pa kaliwa, dire-diretso doon sa taas. Malayo eh. Malayo doon sa kaya wala silang sign. Kaya mahirap puntahan kapag kayo ay nag-iisa. Kaya ang mga nagpupunta diyan ay bus, no? Yung grupo. Kaya yung driver eh alam niya kung saan siya pupunta. Kaya pa nag-iisa kayo, ay naku, mahirap yan. Kasi ako talagang malakas ang loob ko na mag-travel na nag-iisa pero nilakasan ko na ang loob ko nung ako'y nagpunta dito sa loob, no? Talagang sabi katwiran ko baka hindi na ako makabalik. Kailan pa ako pupunta rito pagka hindi na ako makabalik? Sayang ang opportunity. Kaya pero nilakasan ko na ang loob ko, no? Kung ano mangyari sa akin, eh, pinapagtagubilin ko na sa Panginoon na ingatan ako sa loob ng pupuntahan kong ito kasi alam kong hindi safe. Kasi nung pumunta ako rito sa Bethany, sa Hebron, sa Jericho, yan ay sakop ng Palestinian, no? Ng West Bank. Sakop yan ng Palestinian Authority. Ay hindi na yan sakop ng Israel. Kaya kung anong mangyari sa iyo sa loob, wala nang magagawa ang Israel sa iyo na protektahan ka kasi nasa loob ka ng ibang teritoryo. Kaya ang palagi kong dalangin sa Panginoon, ako'y ingatan mo sa paglalakad ko dito na wag akong mapapahamak, no? Ingatan ako. Makita ko lamang yung lugar na pupuntahan ko, aalis na ako. Hindi na ako maglalakad-lakad, no? Kaya naman ipinagkaloob ng Panginoon yung kahilingan kong yan, hindi niya ako pinabayaan. Talagang nilakasan ko na talaga ang loob ko, no? Baka wala ng panahon na makabalik. Kaya niloob ng Panginoon na makita ko ang mga lugar na iyan. So ito naman si Trump naman noong panahon na iyan, 2018 ay dinrowing at nilagyan ng ano, no? Hindi maganda ang pagka drawing nila. See? So may mga baril, talagang babae man, no? Ay talagang ayan, ito pa oh, 'di ba? So dito nagbe-base ang mga Israeli soldiers, binabantayan nila yung security kasi ang Israel ang nagbibigay ng security sa lahat ng wall na ito, no? Lahat ng sakop ng West Bank, sila ang nagbibigay ng security sa loob at saka labas, no? Diyan sila nagmo-monitor ng kung anong nangyayari sa palibot, no? So, 'pag sa loob makikita ninyo maraming mga sulat na 'yan, pero sa labas na sakop ng Israel, wala kayong makikita kahit isang painting, wala or sulat, wala, malinaw, no? So 'yan 'no, 'yan ang mga sinusulat nila 'no. Ito yung kasing kulay ng Palestinian flag, eh.
white, green at saka red, tsaka black 'no, 'yan ang kulay. So, ito pala yung kuha ko sa loob ng bus kasi nga ito yung kurtina ng bus 'no, nung kami nasa loob na. Kaya nakunan ko ng larawan 'no. Ang larawan ang camera ko ay nasa ano, kaya sa ilalim kaya madali kong kunan. Hindi ako nakikita nung kasamahan ko 'pag kinukunan ko ng larawan kasi nakatalikod ako sa kanila at kinukunan ko ng larawan 'no. Kaya mabuti awa nakunan ko siya ng larawan, eh. So ito nasa loob na kami ng Bethlehem neto, kaya makikita niyo yung maraming mga sulat sa pader 'no, sa wall. Ito, na kami nakapasok na, papasok na kami sa loob, ng Bethlehem. Kaya kita ninyo yung walang sulat dito, nasa parte ng Israel side, 'no, nasa labas. Papasok na sa loob ng Bethlehem na sakop ng Palestinian Authority. Kita ninyo yung pader na nasa loob ng Israel walang sulat 'no, walang mga giraffe o yung mga vandalism o yung sabihin mong mga paninira, mga ano, yung mga magugulong mga sulat na ano, wala, malinis kita ninyo 'no. So ito yung ano, nakunan ko yung ano, yung lugar kung saan ayan, oh. Ito na yung parte na ng Israel na ito, 'no, nasa labas ng Bethlehem. Kami papalabas na nito, tapos na kami nung, nung kami ay bumisita. No, ito na yung parte ng Israel na kasi makita niyo yung flag, eh. Sa loob kasi ng Bethlehem wala kayong makikitang Israeli flag kung hindi Palestinian flag ang makikita niyo sa loob. Kita ninyo ang daming mga ano, mga mga harang, 'no? Talagang hindi ka talaga makakapasok diyan 'pag nilagyan ng harang 'yan, 'no? And entrance to Palestinian Authority, you know, no passage for Israeli citizen. So hindi kayo puwedeng pumasok diyan kasi baka sasaktan ng mga Palestinian terrorist ang mga Israeling papasok sa Bethlehem. Gagawan ka ng masama at kikidnapin ka at magkakaroon ng problema diyan, 'no? So 'yan 'no, nakunan natin ang larawan. So ito yung mga bust, ito yung paligid nung kinunan ko nung kami ay, ano na, galing kami sa labas. Ngayon itong larawan na ito nakuha namin, ay sinundo na kami ng aming Palestinian Christian na ano, na guide, tour guide. So bago kami pumunta sa pupuntahan namin, inabutan na kami ng tanghalian dito. So, itong kasama ko ay anak ng pastor sa Amerika 'no, siya yung kasama ko palagi. Itong pangalan na ito na naka-sticker sa aming ano, damit na nakadikit, ito yung pangalan ng aming Jewish guide 'no, 'yan. Kaya lahat ng mga miyembro ng grupo ay kapagka wala kang sticker na 'yan, pangalan ng original na tour guide mo nasa labas, bago kayo pumasok sa Bethlehem, sa Palestinian Authority ng West Bank, kailangan meron kayong sticker ng pangalan ng inyong tour guide. 'Pag wala 'yan, hindi kayo kabilang sa grupo, 'no? Kaya lahat kami meron kaming sticker ni Haim, 'no? Kaya ang ginawa, bago kami pumunta sa aming pupuntahan ay sabi nung aming tourist guide na Palestinian Christian, "Dadalhin ko kayo sa Bedouin restaurant," 'no, yung kung papaano itatrato ng mga Bedouin ang mga bisita, 'no. Kaya nangyari ang bayad ay US dollars, 'no, hindi shekels. Kaya ako ay hindi na kumain dahil unang-una ang bayad mahal, US dollars ang bayad. Ang style ng kanilang pagse-serve ay hindi individual kung hindi panglahatan. Kaya hindi ka rin masisiyahan, bakit? Kasi ilang kami sa table, 4 o 5. Ngayon yoong ihahain ay bitin ka. Kasi yoong inihain ay good for 2 people lang or 3 persons lang ang pagkaing inihain, yung kasi hindi naman biglaan ang ano, ang pagbibigay ng pagkain, paisa-isa, eh. Halimbawa, mga gulay, you know, at, ano, yung pinakahuli yoong ano, yung karne, tsaka tinapay, eh. Kaya sabi nila maganda daw, pero sa akin ay hindi ako na-impress, 'no? Hindi ka maano, hindi mafi-feel yung hungry mo, kasi nga bitin ka, 'no, bitin sa pagkain. Hindi worth it, sa binayad mo, eh. Hindi katulad ng umorder ka kung anong gusto mo, yung i-o-order sa'yo yung pagkain lang, 'no? Hindi yoong
marami kayo, eh, papaano kung gusto mo pa yung pagkain, eh, 'di wala ka ng makakain dahil naubos na, hindi ka naman puwede pang humingi dahil yun ang hinihain sa inyo. So, ganyan ang pagka-distribute sa amin. Nagtatanong itong lalaking ito ay yung waiter, 'no, kaya tinatanong niya kung sino ang gustong umorder. Kaya ako, sabi ko ay, ano na lang, um, kung maaari tinapay na lang ang aking order, hindi na ako order ng ano. Kaya sabi nung pamilya, kasi pamilya niya nung 'tong naka-blue ang nakasama ko sa table kasi palagi akong sumasama sa kanila, eh, 'no. At magaan ang loob ko sa kanilang pamilya. Dalawang lalaki ang anak niya na kasama sa tour namin tsaka yung mag-asawa. 'Di bale 5 kami, isang grupo kami 'no. Kaya ang sinabi nung ano, ito yung kinain namin 'no. 'Yan, itong pita bread na ano, tapos yung mga gulay, tsaka yoong ano, wala, eh, parang hindi ka talaga masiyahan kasi kakaunti, eh. Hindi ka man para bagang yung isang 'pag ganito ay paghahati-hatian ng 5, 'no? So, kaya ito yung aking plato at, ilalagay mo yung mga gulay doon, tapos ito yung hamas hamas ng mga Hudyo, tsaka yung mga radish kung tawagin. So, ihahalo mo ito doon sa loob ng tinapay. Ilalagay mo sa loob, 'no. So 'yan 'no, at, okey naman 'no, wala na tayong magagawa talagang ganyan ang kalakaran. So, ngayon ito yung picture namin, bago kami tumungo doon sa pupuntahan namin sa Church of Nativity. Ngayon ito ako nung ano, eh, nung hindi nung kinunan 'to, eh, ano, eh, nagme-meeting pa kami, nakikinig kami dun sa sinasabi ng aming tour guide, eh, na Jewish, eh. So, parang stolen shot ito, eh, 'no, at, kinunan kami habang kami ay ano, ay, naghahanda sa paglalakad, 'no. So, ito na yung kuha at, papunta na kami, 'no, doon sa aming pupuntahan, 'no. Kaya ito na yung ama noong katabi ko kanina doon sa picture, ito yung ama nila, 'no, ama nung ano, ay ito pala taga Vancouver, Canada. Yung palang kasamahan ko mga Amerikano yun, 'no, yung katabi ko sa table na binata. Ito naman taga Vancouver ito, Canada. Ito ay, mga Americans ito, itong mga kasamahan ko sa likod. Puro mga Americans lahat 'yan, 'no. So, ito yung mga taga Vancouver, Canada, kaya magkasama kami na ano, magkatabi kami naglalakad ano. So 'yan. Ngayon, nung kami papupunta na medyo malayo din ang nilakad namin, eh, malayo mula doon sa kinainan namin hanggang sa pupuntahan namin 'no. Kaya dinaanan namin ito kaya kinunan ko ng larawan, eh. Sabi ko ito pala yung kanilang city center 'no, ayan. So narinig niya yung kanilang, central station ng kanilang bus terminal 'no. So 'yan 'no, ito yung pinakagilid. Meron silang KFC 'no, meron din silang American na ano diyan, American restaurant ng KFC 'no. 'Yan oh, kita ninyo yung mga building sa panahon ngayon sa loob ng Bethlehem, 'yan. Ito yung mga bus na mga private tour 'yan, eh, 'no. So 'yan. So ito yung Bethlehem Bus Terminal, diyan binababa ang mga galing sa Jerusalem, sa iba't ibang sa Tel Aviv. So dito nila binababa yung mga pasahero 'no. Ayan, so ito pa yung mga kuha kita niyo yung flag ng Palestine 'no, ito 'yan oh, 'yan. Wala kayong makikitang flag ng Israel dito sa loob ng Bethlehem, na dati ay sakop ng Israel, eh, ngayon, eh, sakop na ito ng Palestinian Authority ng West Bank. So 'yan 'no, merong Roman Canal souvenirs na bilihan ng mga souvenirs dito. So hindi kami pinayagan na maglakad-lakad dito, kasi nga dapat isang grupo lang kami, na huwag kami magkahihiwa-hiwalay. Dahil hindi mo kilala ang mga tao dito, 'no? Kahit na 'yan, eh, sabihin mong, nasa public, hindi mo kilala ang mga tao. Kaya pagkat kayo ay nagta-travel, palagi kayong nasa grupo ninyo, huwag kayong magso-solo flight, 'no? Hindi na kayo pananagutan ng inyong tour guide kapag kung may nangyari sa inyo, 'no? Do'n kayo, sama kayo sa tour guide ninyo. Yung KFC, 'no, dito sa Bethlehem. Ito na yung malapit na, 'no, Church of Nativity na, 'no, 'yan. Ito na, 'no, kasi kinukunan ko ng larawan, eh, kapagka may pagkakataon, eh, 'no, 'yan ang mga building sa loob. Ito yung, The Palestinian Bible Society, meron din pala silang Bible Society doon 'no, Christian Cultural Center dito, 'yan itong lugar na ito, 'no, 'yan. Meron pala doon. Bilihan ng mga Bible 'no, 'yan ito yung grupo namin 'no.
Kami dumaan, umakyat kami dito eh, papunta doon sa Church of Nativity. Ayan. Ayan. Kita nyo, layo oh. Yan, nilakad namin yan doon. Magmula rito sa itaas, nilakad namin. You know? Kita ninyo yung lugar oh. Ay nakapapalibutan eh. Ito, mataas yan eh. Bundok na yan eh. No? Kaya kung wala ito, siguro nung araw talagang bundok yan. No? Ito yung lugar na pinag-aralan natin nung nakaraan. No? Yung Bet Shaur. No? Yan. Yan. Malapit yan dito sa Bethlehem. Eh. O, kita ninyo, merong sign ng Bet Shaur. You know? Yan. Yung Shepherd's Village. Excuse me. Ito namang Church of Nativity. Ito na, papuntahan nga na namin. No? Meron direction eh. Ayan, yung State of Palestine, Bethlehem District Office, City Center Police Station. Yan ang kanilang ano rito. Pulis lang. Walang army ang ano eh, ang Palestine na authority. Wala silang army, kundi pulis lang ang kanilang um, um, nagbabantay sa kanila, no? Ito si Yasser Arafat, yung kanilang na leader ng Palestinian at saka itong si Mahmoud Abbas na kanilang leader. Sa katotohanan, itong si Yasser Arafat, hindi naman talaga ito Palestinian. Ako'y nagtatawa kung bakit ginawa nilang leader itong si Yasser Arafat. Siya ay isang Egyptian. Hindi naman yan purong Palestinian. Hindi. No? Yan ay pinanganak sa Egypt. No? At yaman lamang na ginawa lang siyang leader ng Palestinian dahil sa gusto nilang magkaroon ng kasarilan. No? Hanggang ngayon naman ay hindi pa rin sila kinikilala ng buong mundo na sila ay separate, no? Wala pang State of Palestine, wala eh. Kaya nagkaroon ng problema sa United Nations no, nung nagsalita si Benjamin Netanyahu sa New York sa United Nations, nag-walk out eh. How many? 148 nations ang nag-walk out sa kanya. At ang bumoto lamang ng walang State of Palestine ay ilan? 10 lang ata, no? 10. At yung abstain ay 14 ata kung di nagkakamali. 140 mahigit eh. 149 ata ang nag-walkout habang nagsasalita si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu no, nagwo-walkout lahat oh. Kabastusan yung ginawa ng mga taong yan, no? Kasi nga bakit nung nagsasalita yung mga hindi nagwo-walkout eh. Nung nagsalita na ang presidente ng Israel nagwo-walkout sila. Oh, walang galang ang mga taong ito. No? Hindi man lang nila pinakinggan kung anong sasabihin ni Benjamin Netanyahu. No? Kaya ang Pilipinas, tinitignan ko, unfortunately, hindi pala nagpunta si President Bongbong Marcos dito sa meeting ng United Nations na ito. Wala. No? Hindi sila nagpunta eh. Kasi nga parang nagkaroon ng hindi tumugma yung schedule niya kaya pumunta, kaya hindi nagpunta. Pero nung last meeting ng United Nations, nagpunta si Bongbong Marcos, no? Umattend siya. Pero itong taon na ito, hindi siya naka-attend. Kaya hindi ko alam kung ano ang posisyon ni Bongbong Marcos na presidente natin ngayon. Kung ano ang posisyon niya, kung siya ba ay against sa creation ng State of Palestine or siya ay pro, no? Kasi ang gusto ng Israel hindi hindi pwedeng magkaroon ng State of Palestine kasi gera 'yan. Gera 'yan. Dahil kapag sinuportahan mo ang State of Palestine ay para mo na ring sinuportahan ng mga terorista, no? 'Yan ang paninindigan ng Israel. Unfortunately, ang aming bansang Canada ay sumuporta sa creation ng State of Palestine. Kaya ang ganun ng Australia, ang France, no? Yan, sumuporta yan. Kaya nagkaroon ng malamig na relasyon ang Israel na sa Canada, sa France, sa Australia, no? Parang sinabi dito ni Israel Benjamin Netanyahu sa kanyang speech sa United Nations, shame on you, sabi niya sa mga bansang ito. Pero ang ating delegates dito sa Canada hindi nag-walkout nung nagsalita si Benjamin Netanyahu. Nakinig yung aming delegates dito sa Canada. No? Hindi siya sumama doon sa mga nag-walkout ng mga bansa kasi halos yung mga nag-walkout yung mga laban sa Israel ng mga bansa, no? So, yan ang malungkot diyan. Ito yung picture na nakita ko, nakinunan ko ng larawan, Yan ang kanilang larawan diyan. At ito nga, welcome to Bethlehem. We welcome you on your journey as we welcome the Prince of Peace.
Pray for the freedom of Palestine, 'no, 'yun ang kanilang ano, parang gusto nilang i-promote na magkaroon sila ng sarili nilang states. Pero, mahina ang liderato nila kasi napapasukan sila ng mga galit na mga tao sa Israel katulad nitong Hamas, you know? Nung mga panahon na 'yan binigay ng Israel ang Gaza para maging independent. Dati ay ang mga namamahala diyan sa Gaza ay yung mga Fatah. Yung Fatah ay itong grupo o itong partido ni Yasser Arafat. Nung mamatay na si Yasser Arafat na yung kanyang Fatah na ano, na kanyang grupo ay tinalo ng mga Hamas, 'no, ng mga Palestinian Hamas. Kaya ang Hamas ang siyang kumontrol ng gobyerno ng Gaza. Kaya ang ginawa ng Hamas ay ano, dinevelop ang Gaza bilang ano, terrorist hub para kalabanin at girahin ang Israel, 'no? Kaya maraming naging problema. Kaya ang ginawa nga ng Israel dahil nga noong October 7 ay, ngayon ay October 8 na, 2 taon na ang nakakalipas simula noong nilusob ng mga Hamas, mga terrorist ang ano, ang lugar sa Israel at maraming namatay 'no, mahigit 1,000 ata ang namatay kung di ako nagkakamali 'no, at maraming mga ano, mga hostages ang kanilang, mga binilanggo nila 'no, kaya 'yan ang nangyari. Kaya itong lugar na ito na makikita ninyo, ito nandito na kami sa ano, sa Church of Nativity 'no, papunta na kami sa loob. So ito ay makikita ninyo na ito lang kung tawagin nila ay Nativity Church. Excuse me. So ito yung, sign na Restoration of the Church of Nativity. Ito na yung, kaya merong maraming kalat nung dumating kami diyan. Ay nire-restore yung building, marami ng mga crack, ng mga pader, marami ng mga dapat na kumpunihin, ayusin, baka bagsakan sila ng mga bato habang sila naglalakad, ay naku malaking problema 'yan. Kaya ito yung sign na nagkakaroon ng restoration ng itong building na ito, nung kami nagpunta, 'yan. Yung restoration of the Nativity Church kung tawagin. Yung mga aayusin ay yung mga roof, windows, yung mga doors, yung mga wall ng mga mosaic, yung mga pinagdodrawingan, internal plaster, 'yan ang kanilang mga ginagawa, eh. At mga stone facades, wooden architraves, stone columns, yun, mga natitigpas na yung mga bato, eh, 'no? At yung installation ng mga electrical system, stones, mga marble floors, 'yan. Kaya nung napunta kami diyan, maraming kalat, 'no? 'Yan. Ito yung grupo ko na naghihintay. Nakapila kasi maraming mga grupo, hindi lang naman kami ang mga grupo diyan nung dumating, marami, 'no? So ito yung, ginawa nilang simbahan, nasa ilalim niya na yung tradisyon na paniniwala nila na dun daw ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, 'no? 'Yan. Makita niyo yung bato, kulay ginto ang bato, 'no? So, ito yung pulis at saka yung mga, nasa security na dito sa lugar na ito, 'no? 'Yan ang kanilang uniform, green, 'no? At nakatingin sa akin at sabi ko sa kanya, walang English yung salita, eh, basta sabi ko na lang, picture picture gano'n parang. So, okey lang sa kanila, eh, 'no? At ayun, ayan at, kinunan ko silang dalawa at kinunan ko rin yung grupo ko, 'no? Maraming mga taong paparating pa, eh, 'no? Kita niyo maraming mga nakalagay doon na nakatakip kasi nga baka magbagsakan yung mga nandun sa itaas, eh. Ayan, ito na, papasok na ito doon sa loob ng ano na, sa basement na sa ilalim. So, ito yung loob na, kita ninyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, 'no? May mga harang, makalat, 'no? Maraming mga takip kasi nga hindi puwedeng pumunta doon baka mabagsakan ng mga natitipak na mga bato, yung mga columns, kaya dito ang daan papunta doon. Paikot kami, 'no, hindi kami dumiretso. So yun, kita ninyo itong mga ginagawa na 'to para nilagyan ng pandikit kasi baka bumagsak yung mga mosaic na mga ano, na mga paint na gano'n, 'no. So yung mga tao kumukuha pa rin ng mga larawan kahit na makalat, 'no. Ayan, ang daming mga nakalagay na mga ano, harang, kasi nga kasalukuyang ginagawa yung mga may mga sira ano, kaya maraming kalat, eh.
yan. So yan ang mga nakunan kong larawan nung kami nasa loob ng ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mosaic floors, ito yung panahon pa ng 5th century pa, at nilagyan ng kahoy para matungtungan, para makita, yan na-survive, yung mga mosaic floors na ito, yan. So yan ang katibayan na talagang itinayo ng Byzantine nung 5th century, yung lugar na ito. No? Ayan. So yun yung mga yan yung mga mosaic na mga drawings, na makikita sa mga at na pininturahan na lang nila para magandang tignan. Pero kung hindi nila pininturahan yan ay nako, ay talagang marumi ang tingin, Kaya pinapaganda nila, no? Ayan, ito na yung pinaka kanilang harapan, sanctuary nila, no? So maraming design ng Roman Catholic, design at Orthodox. Yung mga 'pag nakikita niyo itong mga ganito, Orthodox 'yan. So parang pinagsamang Roman at saka Orthodox Church itong Church of Nativity, no? Hindi lang Roman Catholic kung hindi Orthodox din. At may mga 'pag nakita niyo yung mga drawings, mga mga picture, yan ay mga Orthodox yan, eh. So yan ang makikita niyo sa loob, no? Yan, ito yung mga grupo ko yan. Ang daming tao, pila-pila yan, eh, 'no? Kaya talagang hindi ka talaga makakakilos ng maayos dahil ang mga tao nakapila, 'no? Yan, kita ninyo sa dami ng tao, naku po, yan. Yan, kita ninyo yung mga nasa loob, makikita ninyo. Yan, ito na yung pila-pila na, eh, 'no, doon. Pupunta na doon sa ilalim, sa basement, 'no? At napakasikip, talaga namang siksikan, may mga madre, makikita ninyo, yan. May mga taong nagsasalita ng mga wika nila, ay ang gulo, nung mga panahon na yan, siksikan, gustong umauna, yan, naku, para bagang hindi maintindihan kung halimbawang may sakit ka dito, ay naku, hihimatayin ka dahil sa init, no? Maamoy mo yung katawan ng mga tao kasi tabi-tabi kayo. May mga amoy ng mga perfume, may mga amoy ng mga spices ng pagkain, iba't ibang klase ng amoy ng tao, kasi nga naglalagay sila ng mga perfume, eh. Yun ang mga naamoy ko nung mga panahong 'yan, perfume tsaka yung spices ng pagkain na inihahalo sa kanilang mga pagkain, 'no? Yun ang mga 'yan. Ngayon nasa baba na, ayan, ito na yung grupo ko na ito, eh, 'no? Kami na ang susunod na bababa, eh. Ito naman yung mga babae na papaakyat nakaharap sa amin, tapos na 'yan, na papaakyat na sila, papalabas na sila. Ayan, so malapit na, eh. Ayan na, 'no? So ito na, nung nasa ilalim na kami, ito na yung gusto nilang makita, yan lang. Yung parang star na design, yung tala na sinasabi nila na diyan daw ay pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. According to the Christian tradition, hindi siya sinasabi ng Biblia. Ayan, nakunan ko ng aktuwal na walang kamay, walang distraction kasi nung ang time ko na, abay talaga namang kinunan ko na ng larawan na talagang boom. Pagkatapos kong kinunan na, ay umalis na ako, hindi ko na hinawakan 'yan, 'no? Kasi ang dami ng humahawak diyan. Hindi naman dini-disinfect 'yan, eh. Yun, that's it, done, Kaya nung ako'y umalis na diyan, nakunan ko na ng larawan, ayan. So ikot-ikot ako ng konti doon sa lugar at tinignan ko yung mga eto yung mga nakita ko na pinagkukunan ko ng larawan, 'yan. So bago ko umakyat sa itaas, ayun, pinagkukunan ko ng mga larawan. Ito yung mga babaeng galing dun sa loob, 'no? Nung kanina punong-puno ng tao 'yan, yung larawan na 'yan, siksikan. Pero ngayon, yung mga tao na ay nandun sa loob at wala na, naubos na yung mga taong nakapila kaya naman ang mga tao ay nakakalabas ng malaya, 'no? Kanina siksikan 'yan, yung nakita nating mga larawan, siksikan ng mga tao diyan, 'no? Kaya 'yan na, wala na, oh. Nakapasok na sila, eh, 'no? Kaya maluwag na, 'no? 'Yan. Ito na nung kami nasa labas na, naghihintay na kami ng pag-alis, kasi nakita na nga namin yung loob, ay, naghihintay kami ng tamang oras para kami ay umalis na, 'yan. So nung kami umalis na sa loob, ay bumalik na ulit kami sa aming pinanggalingan kanina. Hindi namin alam na ito pala yung hangout ng mga tao kapag sila nagpupunta sa Bethlehem dahil maganda yung view.
nasa mataas na lugar pala itong lugar na kung saan sinasabi na dito pinanganak ang ating Panginoong Kristo ay nasa mataas na lugar, nasa parang bundok, 'no? Yan mataas, eh, kita ninyo. Kaya makikita niyo yung paligid ano, 'yan. So, kaya kami nakatingin doon, nakita namin, 'yan 'no, makikita mo doon galing ka sa taas, kita mo yung paligid. So, 'yan 'no, 'yan ang mga nakita namin nung kami nandoon sa ano, sa taas. Nung kami nasa baba na, papauwi na kami, papunta na kami sa aming bus, ay nadaanan namin yung mga Palestinians, parang meron silang ano, celebration nung kami ay dumating. 'Di namin alam kung merong ano, parang merong activity. Kasi maingay ang mga sasakyan, busina, tapos nagsisigawan yung mga Palestinians. Ito parang ito yung ano, eh, yung occasion, eh, 'no, 3G plus parang parang sports, eh, 'no? 2018 'no, kita ninyo yung year, 2018. Parang meron silang celebration, eh, o program nung mga time na 'yan. Nagsisigawan sila, eh, may mga flag sila, may mga bandila sila, eh, 'no? Ayan, oh, mga yellow bandila tsaka Palestinian flag, 'no? Maingay 'yan, talagang sigawan 'yan. 'Di mo maintindihan kung anong sinasabi nila sa Arabic na salita, 'no? Habang sila'y dumadaan, bubusina, sigawan, gano'n. Kaya sabi ko, "Wow, ganun pala sila mag-celebrate 'no?" 'Yan. Ito naman ay turista kinukunan niya ng larawan at saka ng ano, ng recorded niya. Parang siya ang guide, eh, parang gano'n. So 'yun 'no, at, natiyempuhan namin nung kami dumating 'no, maraming mga flag sila na ayun mga tourist ito, eh. Ito ata yung bus namin, eh, itong bus na ito na nasa kaliwa, ano, ito yung bus namin. So, nung kami naghihintay ng pag-alis namin, dumating sila, eh, 'no. Kaya nakunan ko sila ng larawan habang dumadaan 'no, hindi pa kami umaalis niyan, eh, 'yan. So, 'yan ang mga larawan na nakita ko 'no. So, 'yan, kita ninyo 'no, nakatingin sa akin, eh, nung kinunan ko ng larawan, eh. Oh, victory daw, eh, gano'n daw, eh. Tapos may bandila pa, eh. Okey naman sila, friendly naman 'no. At, siyempre nasa loob sila ng kanilang teritoryo kaya malaya silang gumawa kung anong gusto nila, 'no. Kaya lang siyempre hindi mo sila kilala kaya mag-iingat ka kasi ikaw ay turista, hindi mo alam kung ano nasa isip nila, 'no. So 'yan, at kami naman ay hindi nila ginawan ng masama dahil kami naman ay mga turista at hindi naman nila kami binastos at kung hindi hinayaan lang kaming maglalakad ano. So 'yan, may mga kababaihan, may mga kalalakihan ano. Kaya lang hindi mo kasi alam, eh, pagka nagpupunta ka sa mga ganitong mga lugar, hindi mo alam kung sino yung mga taong kaharap mo. May mga mababuti, may mga mababait. 'Pag napatiyempo ka sa masama, ay patay ka. Kasi nga hindi mo alam kung anong gagawin nila sa iyo. Eh, kung natiyempuhan mo yung mga terorista, patay na, wala na, 'no? Ikukulong ka na nila, 'no? Kaya mahirap, eh. Talagang hindi mo alam na talagang panalangin na lamang ang magiging kanlungan mo na ingatan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay, 'no? 'Pag ika'y pumapasok sa mga eryang ito na hindi mo kabisado. Mas gugustuhin ko pang maglakad sa mga lugar na sakop ng Israel dahil talagang safe, 'no? Marami kang makikitang sundalong naglalakad sa daan, may mga dalang baril, na talagang 'pag nakita mo ang mga sundalong mga Israeli, safe ka. Kasi alam mo na may magtatanggol sa iyo kahit na hindi ka citizen. Kasi pinoprotektahan din nila yung mga sibilyan. Pati mga turista, 'no, iniingatan din nila. Kaya mas safe akong maglakad sa Israel, sa kanilang territory kaysa sa pumasok ako sa loob ng Palestinian Authority, 'no. Natatakot ako dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa'kin sa loob dahil nag-iisa lang ako. Kaya dun ako sa sakop ng Israel na naglalakad, 'no. So ito na yung lugar na nung kami ay papauwi na, 'no, daanan namin itong mga ships na inaalagaan ng mga pastol 'no, at ayan nakunan ko ng larawan ano, sa Bethlehem, oh, 'yan. Kaya ganyan ang itsura ng ano dahil nasa loob kami ng bus niyan 'no, hindi pirmi ang ano, ang camera o 'no, umaalog 'yan, eh, gumagalaw 'no. Kaya 'pag ang, bus ay, steady lang ang galaw, ayun kumukuha ako ng magandang larawan at ayun,
nakukuha ko yung magandang kulay 'no. So, tinataonan ko na maganda yung hindi umaalog yung sasakyan ano, 'yan. 'Yan ang palibot 'no. Pabalik na kami nito sa Jerusalem na, eh, 'no, at kami ay, nasa labas na kami ng Bethlehem niyan 'no. Sakop na ito ng Israel na 'no, nasa sakop na ng Israel 'yan. At kami ay pabalik na kami ng Jerusalem. Ito yung sign ng Jerusalem 'no. So 'yan ang ano, pinakahuling larawan natin na kami ay nagpunta diyan 'no, kasi wala na, ito na ang last picture na, eh, 'no. Kaya mga kapatid 'no, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat at dito nagtatapos itong ating, isang lugar na napuntahan dito sa Bethlehem. So mga kapatid 'no, ay hindi na po ako magtatagal, ako po'y minamalat na. At, nakasobra na tayo ng isang oras 'no. Kahit papaano ay naintindihan natin ang lugar ng Bethlehem na hindi lang pala isa, kung hindi dalawa 'no. Bethlehem ng Galilee at saka Bethlehem ng Huda, dalawa po 'yan ano. Kapagka nababanggit ang Bethlehem ng Galilee ay ito ay tumutukoy kay Ebsan, isa sa mga hukom ng Israel na kanyang birthplace. Kapag nababanggit ang Bethlehem ng Huda, ito ay tumutukoy sa birthplace ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa muling pagkikita. Bye for now. God bless you all and have a great day everyone. Bye for